ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Shelo, 24 years old, mula sa San Juan. Meron po akong gustong itanong sa inyo at sa mga kapwa natin babae. Kasi po DJ Lindsay, nababagabag po ako sa pinapakitang asal ng boyfriend ko sa akin. We've been together for 6 years now. Ang problema ko po sa kanya, kapag meron pong okasyon na kailangan puntahan, o di kaya naman may biglang gala or inuman, at merong magagandang babae, bigla na lang pong nagbabago ang attitude niya o personality niya. At bigla na lang pong nagiging bida-bida ang boyfriend ko. Yung tipong nagpapapansin siya, hindi nahihiya. Tapos kapag nilalambing ko siya, lumalayo siya sa akin. Ayaw niyang ipakita sa ibang tao yung pagiging sweet ko sa kanya. Tapos, bigla niya po akong susungitan. Pero kapag wala pong nakakakita, saka lang siya nagiging sweet sa akin. Kumbaga, nakadepende lamang po sa tao kung kailan siya magiging boyfriend ko. In short, kapag may ibang mga babae, lalo na't magaganda, sexy, hindi niya po ako tinatratong girlfriend. Parang feeling ko, single siya kapag may mga ibang tao. Every time na nagtatampo ako, hindi niya ako sinusuyo. Basta nakikita siya ng mga ibang babae, baliwala lang ako sa kanya kahit pa umiyak ako sa gilid. Grabe niya po akong hayaan, DJ Lindsay. Pagkatapos, kapag kaming dalawa na lang, pag wala nang nakakakita, grabe magpakalalaki. Sobrang lambing niya na sa akin. Saka magsusorry at babawi sa akin. Minsan may iisip ko na lang, mahal pa talaga ako nito? O baka naman hindi siya seryoso sa akin.
Dapat po ba akong mag-worry tungkol dito, DJ Lindsay? O baka naman ganyan lang talaga yung mga lalaki. Any advice po? Hihintayin ko po. Muli, ako po si Shelo. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa buong kapuluan. Check your time. 12 minutes makaraan ng alas 9 ng morning. 9:12 on the clock. This is Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. So anong naramdaman ninyo sa kwentong to? Nakakagigil, di ba? Kainis yung mga ganyang kalalakihan. Hello po muna sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga opisina, sa mga sasakyan po nila, and of course sa mga bahay po nila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Yung mga offices dyan na nakikinig po sa atin, gandang umaga. Kalimutan ko na yung nagpapabati na opisina sa atin kahapon, pero basta kung opisina ka, binabati kita. Sa lahat ng mga opisinang nakikinig po sa atin, good morning to everyone. I hope you guys are all doing fantastic. Ano nga bang mararamdaman mo kung yung boyfriend mo na nagsasabing mahal na mahal ka, kapag may mga ibang babae, parang, alam mo yun, parang nagpapabibo pa sa ibang babae. Yung tipong kapag nandyan ka, parang baliwala ka sa kanya kapag maraming tao at maraming babae, pangga. Kayamot yung mga ganyan. Ganyan nga ba talaga ang mga lalaki? O baka naman ito lang jowa niya, yung ganyan. Pero naka-encounter ka na ba ng ganyang lalaki? Yung tipong ini-snub ka, di ba? Yung tipong hindi ka nanonotice kuning kapag meron siyang mga barkada na kasama at meron sila mga babae na, alam mo yun, kasama. Parang baliwala ka sa kanila. Anong masasabi mo tungkol dyan? Or na-experience mo na ba yung ganyang moment? O dali, i-message mo yan sa akin. Pwede kang pumunta sa Facebook, facebook.com/EnergyFM1067 because we are so live on Facebook. Oo, sa page po ng Energy FM. Kasi parang doon mo malalaman talaga. Alam mo, mas maipapakita mo nga na or makikita mo nga na talagang seryoso at talagang proud sa'yo yung boyfriend mo. Kung even if maraming nakapaligid sa inyo na mga tao, mapalalaki man yan o babae or anything in between that, mahal ko. Yung tipong hinahawakan niya yung kamay mo, kinikis ka niya, pinagsisilbihan ka niya, di ba? Yung tipong kapag wala lang nakatingin, saka lang siya nagkakaroon ng, alam mo yun, pagbawi sa'yo or naglalambing sa'yo. Ano yun? Diba? Parang nakakalito naman yung pinapakita sa'yo ng boyfriend mo kung ganyan. Kayo ba ay bago pa lamang? Hindi pala 6 years na pala sila. So sa 6 years na yon, nakaya mo, na-atim mo, diba? Na ganyan yung pinapakita sa'yo ng boyfriend mo. In fairness, ang tibay mo, ate, Kung sa akin yan, gera na yan. Hindi na para umabot pa ng 6 years yan sa akin, ate. Nakakaloka. Kasi ipaglalaban ko, di ba? Yung nararamdaman ko. Di ba? Yun naman yung important. Kapag meron kang nararamdaman or if something is bothering you, no? Kailangan mong sabihin yan agad sa boyfriend mo. Pangit man yung dating or maganda yung dating, basta kailangan mong sabihin yung nararamdaman mo sa boyfriend mo. Okay? Kasi sasabihin ng iba, uy, hindi naman big deal yan, DJ Lindsay. Hindi lang masyado pinapansin pag maraming tao. Hindi na, pabibo na agad, ganyan sa mga magaganda. Well, sabi ko nga, diba, if hindi ka komportable dun sa isang bagay na pinapakita ng boyfriend mo kapag magkasama kayo at maraming tao, no? If it bothers you, diba, kailangan mo siyang i-address. Kailangan mo siyang sabihin sa kanya. Sabihin mo yung nararamdaman mo na feeling ko, nagpapabibo ka sa mga babaeng yan, ha? O, bakit kailangan mong gumanyan? O, ba't parang hindi mo ko napapansin kapag nandyan yung mga babaeng magaganda? Di ba dapat ako lang yung maganda para sa'yo? Ay! Diba? Totoo naman. O kaya paano ba kapag si Lindsay yung ganyan?
gagandahan ka. Halimbawa, si Romel, di ba? Nakikita ko nagpapabibo siya, which is hindi naman ganon si Romel talaga. Medyo may pagkasuplado ngayon sometimes. Ganyan. Pero kung ako yun, kung ganyan yung boyfriend ko, gagandahan ka sa kanila. Oo. Kasi parang hindi mo ako nakikita kapag ganyan kagaganda yung kasama mo eh. Ano ka ba? Anong sinasabi mo kapag sumagot siya ng anong sinasabi mo? Nababaliw ka na naman. Uy, hindi ako nababaliw. Oo. Kasi ito talaga yung nararamdaman ko. Pakiramdam ko, binabaliwala mo ko kapag may ibang tao na nakapaligid sa atin or kasama natin. O para maobliga siyang mag-explain sa'yo kung bakit. Ngayon kapag hindi siya nag-explain at binaliwala niya pa rin yung sinasabi mo, 'di ba? Doon ka na mag-isip kasi ibig sabihin hindi niya nare-respeto yung nararamdaman mo. Wow. Diba? Kasi yung mga ganyang pagkakataon, pag na-feel mo na nababother yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, dapat may kailangan kang gawin. Diba? Hindi yung mabaliwalain mo lang, hindi yung i-invalidate mo kung ano man yung nararamdaman ng jowa mo. Ganun yun. Diba? So, yun, kausapin mo siya ng malala at mabisang-mabisa pangga. Oo, kailangan mo siyang i-face-to-face, diba? Sa mga issues mo sa buhay, sa mga problema mo sa buhay. Kasi kung hindi, alam mo, magtutuloy-tuloy lang yan. Oo, uulitin at uulitin yan ng jowa mo kapag hindi mo yan ni-raise. Diba? Yung concern mo hindi mo ni-raise. Mauulit at mauulit yan. Kasi akala niya, okay lang. Kasi pumapayag ka. Kasi tinotolerate mo. Bakla ka ng taon. Diba? Tinotolerate mo kasi. Oo, sabihin hindi naman sa tinotolerate DJ Lindsay, hindi lang ako nagsasalita. Ganun din yun. Pinapabayaan mo, di ba? Oh, ibig sabihin nun, it gives him the signal na, okay lang kasi hindi naman siya nagrereklamo. Okay lang kasi hindi niya naman ako inaaway. Wala naman siyang reaksyon, okay lang siguro yun. Diba? Unlike kapag ni-raise mo yan, feeling ko, alam mo, nagpapabibo ka kapag maraming tao, lalo na kapag maraming babae. Ba't kaya ganun yung nararamdaman ko? Nagpapabibo ka ba? Ganun. Tanungin mo, 'di ba? Yung medyo may pagtaas ng kilay, ganyan. Sorry na kasi ako, ganyan talaga ako. Hindi na maiwasan. Sabi ni Delia Del Rosario, ay sus, hahambalusin ko yan kung ako yan. Ay, hindi ka magiging violent, madam. O, dali mga madam, mga sir. Oo, comment na po kayo. Hello naman po sa inyong lahat. Sabi ni Jormar Febrada, hello po, pakibati naman po sa mga kasama ko sa work, sina Lordine, Ver, Judging, Madam Izra. Hello naman po sa inyo. Sabi naman ni Je sa Limbagat, good morning, DJ Lindsay. Letter sender, sa tingin ko po, hindi nga nire-respeto yung feelings mo. Ganyan din yung ex ko po dati. Pag may ibang tao, deadma ako. Maiiyak ka na lang talaga. Naghiwalay na kami noon. Diba? Kaibahan naman ngayon nung present boyfriend ko, kahit maraming tao or wala, sobrang sweet naman niya sa akin. Lagi niyang hinahaplos yung buhok ko, tapos lagi niyang kinikis yung noo ko, hawak kamay. Minsan ako yung naiinis kasi sobrang clingy niya po sa akin. Ang ganda ni bakla! Diba? Ang tangos ng ilong, babe. Amoy pinipig sa part na yon. Diba kasi ang sarap na makaramdam ng ganyan na, alam mo yon, sarap makaramdam ng ganyang paglalambing, diba? Na kahit maraming tao, sinusubuan ka ng food kapag kakain kayo, kahit marami pang nakatingin sa inyo, diba? Holding hands ka. Kasi yun yung love language mo, I guess. And hindi naman, well, feeling ko hindi naman sa love language talaga specifically or particularly, but masarap kasi talaga makaramdam ng physical touch or something physical, no, pagdating sa mga magkakarelasyon. Diba? Importante yun. Kasi parang doon na, alam mo yung napapatunayan mo na, ay, may tiwala ako sa kanya. Ay, mahal niya talaga ako. Kumbaga nare-reassure ka na mahal ka niya at hindi ka niya kinakahiya at ikaw ang girlfriend niya o ang boyfriend niya. Wow! Ganun yun, bakla. Oo. Diba? Sabi ni John Andres, okay lang naman magpabibo kung ang pangalan mo ay Totoy. Hoy! Totoy Bibo in the house. Diba? So tama ka nga dyan, diba? Sabi dito ni, sino pa yung mga nandito? Marvin Doros, simple lang yan. Mamili ka, itrato kang GF pag maraming tao, pero pag walang ibang, or kapag walang tao, hindi ka tinatratong girlfriend. Malaki ka na, ikaw na ang umintindi. Ganun?
Parang galit ka. May problema ka rin ba? Di ba? Sabi ni Morgan Fox, tataka ng ex yan. Dami pang dadating na deserve mo. Okay. So dapat maging ex na raw yan. Di ba? Umabot pa nga kayo ng 6 years. So hanggang kailan ka sasabit dyan? Or hanggang kailan ka, di ba anong tawag dito? Basta mag-hold on dyan sa ganyang treatment sa'yo ng boyfriend mo. I think you don't deserve that, di ba? You deserve to be treated like a princess, di ba? Like super princess talaga. Wow! Sabihin ng iba, hindi, napaka-OA, princess. Alam mo, kapag mahal na mahal ka ng isang lalaki, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya kung paano ka tratuhin. Kasi yung lahat ng, alam mo yon, pagpapasiklab, pagmamahal, pagrespeto, pag-iingat, gagawin niya sa'yo kasi mahal na mahal ka niya. Hindi niya kayang pagtaasan ka ng boses, hindi niya kayang baliwalain ka. Pag nag-message ka sa kanya, re-reply agad siya. Ganon kabilis. As in, within 10 seconds, naka-reply na agad siya. Mga ganong maliliit na bagay. Pag magkikita kayo, lagi siyang may pasalubong na chocolates kahit hindi naman mamahalin, ganyan. Laging nagme-message sa'yo, kahit kulit ka na sa kanya, lagi siya nagpaparamdam. Diba? Lagi siyang tumatawag sa'yo kahit, diba? Alanganing oras just to hear your voice. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, yung mga ganyang moments really matter, di ba? Well, kung hindi mo na re-receive ang mga ganyang gestures or treatment, bare minimum na nga yun di ba? Minimum na nga, hindi mo na nga kakailangan i-require yun Kasi jowa ka naman, understood na dapat gawin niya yung mga bagay na yun. Wow! Pero kung hindi mo na re-receive ang ganong treatment or pag-aalaga, alam mo yon yung ganong maayos na pakikitungo sa'yo pag maraming tao at parang binabaliwala ka bilang girlfriend lalo na at merong mga babae na kasama, I think you should, step up and say, stop. Ayoko ng ganitong pagtrato mo sa akin. It's either aayusin mo yung ugali mo or goodbye na. Kasi ang tagal nang nangyayari nito. Actually, ngayon nga lang ako nagsalita di ba? Sabihin mo, minsan kasi kailangan nyo maging matapang sa mga jowa ninyo kapag sobra na. Hindi naman yung laging matapang kayo, hindi yung malatigre naman kayo sa relationship. Hindi ganon kasi hindi rin nakaka-fall yon, di ba? Hindi rin nakaka-inlove yung babaeng sobrang tapang naman. Pero pag alam nyo na may mali at naaargabyado kayo at nagmumukha na kayong syungangers, pwede naman maging matapang kayo, ipaglaban nyo yung sarili ninyo. Wow! Ganon yon, mga ante. Kaya umayos kayo dyan. Buenos dias. Hola, DJ Lindsay, Nanette Ariola, and sabi ni Bernard Arata, to the letter sender, I think you're with the wrong person. You shouldn't have any doubts of how much he loves you at all. You are part of the problem. You have to deal with it by talking to him about what you feel and how you feel. Wow! Exactly. Diba? So, yun na rin yung para sa akin. Oo. Basta, itaguyod mo ang watawat mo kung wala mang ibang nagtataguyod niyan. Ikaw yun dapat, di ba? Sana maayos mo yan the soonest, at kung hindi man, iwanan mo na yan the soonest din para hindi na tumagal yung paghihirap mo at pagiging malungkot mo because you deserve to be happy. Sa buhay na ito dapat, alam mo yon, the least that we should feel is to feel sad. Dapat lagi tayong masaya, inspired, and alam mo yon, lagi tayo dapat nakasmile. Lalo na yung mga may karelasyon dyan. Dapat mas lamang yung masaya kayo, happy yung heart ninyo and happy yung mind ninyo, hindi kayo bothered about anything. Diba? Kasi kapag bad trip ka sa love life mo, bad trip ka pati sa trabaho mo, sa pamilya mo, diba? Ganun yun. Anyways, 9:26 on the clock. Thank you so much, Shelo, for sharing your story dito po sa Lihim ng Liham. Giving you something from K-Cal. This one is called Mahal Ba Ako Nang Minamahal Ko. Tutok lang. Tayo di mo man lang mahawakan ng kamay.